basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ang patunay ng kasabayang yan, kitang-kita po sa mga sandaling ito sa Manila Bay. Sangkaterbang basura na naman ang inanod. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Pia Arcangel. Pia. Mike, yun na nga ang nakita natin, no, pagpunta natin dito sa Baywalk, yung tambak-tambak na mga basura. Pero ilang minuto bago tayo umera, Mike, ay dumating na yung mga taga Manila Engineering Office ng DPWH para umpisahan na yung paglilinis. At eto, makakausap natin si Sir. Sir, bakit ho kayo nagro-rotation? Sabi po ninyo, hindi lang ito yung unang beses na nagpunta kayo dito. Ang ginagawa namin po, 24 araw-araw po ito. Kailangan po makatulong sa mga kapwa natin, yung mga nangailangan ng tulong. Kailangan mo matulungan natin. Buong itong lahat mo ng sakop namin, iniikot namin araw-araw. Mas lalo ngayon itong mga kalamidad ay mga kailangan ng mga tulong natin. Kailangan tulungan natin. Kaya ngayon, pagkatapos namin dito, mag-iikot pa kami sa itong lahat ng sakop namin. Kahit hindi namin sakop, basta nangailangan ng tulong, pupuntaan namin. Saka meron pang mga taga nandun sa opisina, naghihintay ng tawag. Kung sino nangailangan ng tulong, pupuntaan namin po. Okay. Tapos kanina hapon, tapos ngayong gabi, pare-pareho lang ba yung dami ng basura o nag-iiba-iba rin? Kanina pong umaga, ma'am, mas maraming basura dito. Kaninang umaga, lahat ng mga crew namin sa opisina, nilinis nila lahat, wala ng basura. Kanina man, dumating naman yung malakas na hangin, yung ulan, bumalik naman ulit. Ito naman, pinunda namin ulit. Pagkatapos namin dito, mag-iikot namin dito sa buong Manila. Alright. Salamat po sa inyo, sir. Nako, Mike, alam mo kanina sari-saring basura nga ang nakita natin, pero merong iba hindi nila iniinda ang ganitong klaseng basura at namamasyal pa talaga dito sa Baywalk. At kanina nakapanayam ko ang ilan sa kanila. Narito ang aking report. Ng Baywalk, makikita ang iba't ibang klaseng basura na inanod mula sa Manila Bay. Nagkahalo-halo ang plastic, styrofoam, tsinelas at pati mga pira-pirasong kahoy. May inanod din mga patay na isda, pati aso at daga. Ang mga ipis dagat nagsilabasa na rin. Kaya naman di nakapagtatakang ang foreign student na si Yager na pinasyalan ng Manila Bay para raw makakita ng kakaibang view. Di nagustuhan ng eksenang tumambad sa kanya. It's very dirty. Will you be coming back? Here? Yes. Yes, maybe. But when it's clean here. Batid ng lokal na pamahalaan ang problema ng iniwang basura sa Baywalk. Kaya kahapon pa lang, iniutos na ni Manila Mayor Erap na linisin ito. Nalinis na agad kahapon yun eh. Siyempre, meron naman yun. Pero ang ibang namamasyal sa Baywalk di naman ininda ang bumalik na basura. Tila ba enjoy na enjoy pa sa pagmamasid sa mga nangangalit na alon at sa simoy na malakas na hanging dulot nito. Tulad ni Louie na dinayo pa ang Manila Bay para mangisda. Kasi sabi lang nila pag bagyo, after na pagmaalon, marami daw huli. Try lang. Likas na malakas talaga yung alon, no? Kapag ganito kalakas yung buhos ng ulan, kaya naman ang basura nagkalat dito sa kahabaan ng Roas Boulevard. Yung iba, ginagamit yung pagkakataong ito para mga lakal. At kanina marami tayong nakita, no, na namumulot, namumulekta ng mga basura. Tulad ni Tatay, ano ho ba nakuha ninyo? Mga plastic po. Magkano ho kaya ang makukuha nyo sa plastic na ito? Kung isang araw po, mga 600. Sabi nga nila, kahit sa basura, may pera pa rin. Ang mahabang kawayang ito, jackpot sa nakakuha dahil sa dami ng talabang nakadikit dito. Kaya habang di pa lubos na nalilinis ang Baywalk at patuloy ang pag-anod ng basura, babalik-balikan pa rin nila ito. Samantala, Mike, sa ngayon nga ay patuloy ang paghahakot ng basura at sabi nga ng DPWH Manila Engineering District Office, minsan umaabot sila ng 10 truck sa isang araw at magpapatuloy ang kanilang pagbabalik dito hanggat hindi nalilinis ng husto ang kahabaan ng Baywalk. Mike? Maraming salamat, Pia Arcangel.